Mga kapamilya, mga mami at daddy, at sa atin mga guro, ma'am, sir, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa, magandang umaga po sa atin lahat o anumang oras dyan sa inyo. Ngayong araw na to ay araw ng Biyernes. Pag araw ng Biyernes, assessment lahat yung ginagawa ng mga anak ko. Kaso humingi ng make-up class yung mga teacher nila kasi sa 2 araw na lumipas hindi maganda yung signal ng eskwelahan namin. So yung iba may online at okay naman yon, at least makarecover yung mga bata sa hindi nila na intindihan na lecture ng kanilang mga teacher dahil putol-putol. So abangan nyo naman ako sa araw na to at ipapakita ko sa inyo kung ano naman tinatawag na assessment. Mamis at daddies at sa atin mga kapamilya, medyo ano muna tayo kasi maya pa kami gagawa ng mga assessment ng aking anak. Medyo kwentuhan muna tayo. Pag-araw ng pasukan ng mga anak ko, mula Lunes hanggang Webes, bali online modular sila na ginagamitan ng dalawang uri ng sistema, yung synchronous saka asynchronous na ginagamit sa bawat subject. May idea naman kayo siguro kung ano ibig sabihin ng synchronous. Ang synchronous ay sa subject na ginagamit na via online, at asynchronous naman sa subject na ginagamit na nagpapadala lang ng teacher ng task o assessment ang tawag nila ng iba, pero sa amin ang ginagamit task. So ginagawa nila yun via Seatwork. At pagdating ng Biyernes, assessment lahat ang ginagamit, maliban na lang na magkaroon sila ng special exam at make-up class. Tulad ngayon, may make-up class yung isa kong anak. So yun ang sistema ng pasukan ng eskwelahan namin. At pag-assessment sa araw na to, gumagamit sila ng Genio, isang system na partnership ng eskwelahan na binabayaran kada taon. Isang partnership online na papaloob doon ang lahat ng gawain ng mga bata. Genio ang tawag doon. At sa bawat bata, mayroon silang tinatawag na password sa sarili nilang pangalan. Once na i-click mo yung Genio, lalabas yung ano doon, lahat ng maghihingi siya sa inyo ng password ng anak nyo. Hindi pwede makalagay doon yung password mo. Kasi pag password mo, pagdating doon sa teacher, ikaw ang estudyante niya. Pangalan ng bata ang nakalagay doon, tulad din ng SOM. Once na may SOM yung mga bata, gumagamit ng SOM, pangalan din nila ang nakalagay doon. Kailangan yon. Kasi once na tinawag yung anak mo, tulad sa akin, nakalagay doon pangalan ko. Ako ang nagiging estudyante nung teacher na yon. Ang Genio, matagal na siya pumasok sa school at naging partnership na since 2017 to 18. Vice President pa lang ako noon. At hanggang ngayon, dapat ngayon matatapos yung kontrata nila sa aming eskwelahan. At napag-usapan namin nung principal na ihinto na sana. Ay kaso dumating yung epidemya, ipinagpatuloy namin. Hindi namin
inano yung kontrata nila, dinismiss. Bali, inabsorb namin ulit. At sa awa ng Diyos, sa desisyon namin, nakatulong siya sa amin na malaki. Kasi doon napapaloob yung monthly exam ng mga bata. Quiz, task, lahat andon. Pag nag-exam ka, doon din. Automatically, makikita mo yung score ng anak mo o ilan. Saka, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, once na nag-exam yung mga anak nyo, pabayaan nyo sila. I-assist nyo lang. Kasi, pag once na nag-checking doon sa Genio, automatically makikita mo ang score ng anak mo. Halimbawa, 1 to 50, 13 lang siya. Abi, maging proud ka sa kanya. Kasi, sa dami-dami ng score na makukuha niya, 13 pa. Diba? Pajakpatan yung score na yan eh. So, malaking bagay ang tinatawag na Genio. Pwede nyo siya tingnan. Kasi application din siya. Kaya yung bawat bata may isang application nun sa Genio. Medyo may kamahalan siya, pero tested siya na partnership. Madali doon. Isang click mo lang, automatically, lumalabas na. Pagbigay mo ng password mo na estudyante, automatically, makita mo yung task, quiz, exam, yung mga gawain mo, assignment, nandun. Kaya may kagandahan siya. Hindi tulad dun sa iba. Tulad nung may tinatawag yung anak ko, nakalimutan ko lang. Abay, kailangan mo pa gumamit ng mga drivers. Tulad ng CD. Kailangan mo gamit ng ang dami. Bluetooth. Diba? Pero doon, hindi na. Parang Google Meet din siya. Parang Zoom din siya. Kaso, taon-taon ng pasukan ng anak, magbabayad ka. Tama lang. Hindi lahat ng panahon ngayon, libre. At sa kinalakihan ko, ito lang yung sample na ibibigay ko sa inyo. Lumaki ako sa may lahing Kastila, ang lolo ko. Sa amin, ang hiram, hiram. Ang utang, utang. Ang bigay, bigay. Halimbawa, naghiram ka piso, kahit piso lang yan, babayaran mo dahil utang. Pag naghiram ka naman, iba sa amin yung hiram. Hindi hinihiram sa amin yung pera, inuutang ang hiram. Tulad ng bigas. Ganun sa amin. Mga itak. Lahat ng mga gamit, hiram. Pero pagdating sa pera, utang. So, naintindihan nyo ako. Yun yung kinalakihan ko. Kaya sinishare ko sa inyo. Kasi hindi lahat ng tao perfecto. Lahat tayo may utang. Hindi pa nga tayo na ipanganak, may utang na. Diba? So, sana kakuha na naman kayo ng idea sa akin kung anong ibig sabihin ng Genio. So, kasi ibang-ibang sa lahat ng school, iba-iba yung mga application na ginagamit nila. Pero andyan lang yan lahat. Tingnan nyo lang sa Google kung anong pinaka maganda. Diba? About naman sa signal. May bigay ako ng experience sa signal. Dito sa Pilipinas, napapaloob lang ang dalawang signal. Dalawang communication lang. Isang Globe, Telecom, tsaka PLDT. Ngayon, may nagsabi sa akin na lahat ng malalaking school sa Taiwan at Thailand pa kumukuha ng signal. Napakalakas. Tingnan mo, ibang bansa kaya mag-supply sa atin, ba't tayo hindi kaya supplyan? Dahil tayo ng mga Pilipino, aminin na lang natin sa sarili natin, makapera tayo, hindi makatao. So,
Kaya kung pwede nga lang baguhin ang sistema natin, baka binago ko na. Kailangan talaga, yun nga ang sabi ko, kailangan maging kapwa-tao tayo. Ako kasi may isang salita rin, lagi ko sinasabi yan, na sa bawat araw at oras at panahon, kailangan lahat ng bagay pinag-iisipan bago sabihin. Kasi hindi mo alam yung sinasabi mo, kakasakit sa kapwa mo, pangit, di ba? Kaya once na nandito pa tayo sa lupa, enjoy tayo. Enjoy natin yung sarili natin. Kasi kung hindi man alam ng lahat, tayo ay tuldok lang sa mundo na to. Once nabura yung tuldok na yan, burado na tayo. So, magandang umaga po lahat sa atin lahat. Kapamilya, mga mami at daddy, punta muna ako ng school kasi pinatawag daw ako ng school kasi mayroon daw akong pipirmahan doon. So, pupunta muna ako doon para malaman ko kung ano yung kailangan sa akin at ma-update ko na rin kayo mamaya. So, let's po muna ako. Pamilya, alis muna ako. So, nagdala ako ng paninda kasi may order sa amin. Kasi nagtitinda kami ng mga frozen food. So ayan din mga bulaklak ng misis ko. Kinalbo niya na yata yan. Alis muna ako, magbabike lang ako. Mabuti yung bike, kulang gasolina. So dito muna kayo. Mga pamilya, mga mami at daddy, kauwi ko lang, sobra init. Init na naman ngayon ang matake. Galing ako sa school natin o sa school namin kasi pinatawag po ako ng principal sa registrar kasi mahalaga yung pipirmahan ko about po yun sa ASC ng mga bata. Yung ASC, ayun po yung binibigay na subsidiya na galing sa DepEd, Educational Contract Service, na binigay ng DepEd na ayuda. Parang ayuda din siya o yung bali subsidiya na tinatawag. So, kailangan pumirma doon para ma-payroll at ma-payout at maibigay na sa mga parents ng estudyante mula grade 7 hanggang grade 10. Sa pagkakalam ko, hindi po lahat ng mga estudyante o school nagkaroon ng grant na ganyan na binigyan ng subsidiya ng DepEd. Kasi yan po yung proseso na ginawa ng DepEd na para hindi magiging crowded yung public school. Kaya nagbigay sila ng subsidiya para sa lahat ng private school para yung ibang bata doon na pumasok, hindi lahat sa public. So, okay naman yung naging ano namin sa school at napirmahan ko na lahat kasi ako ang kauli-ulihan na pipirma noon. Bali 8 po kami. Yung may-ari, eskwelahan, DepEd, admin, principal, ako at yung dalawa pang matataas na pare na ano naman, administrator. So, okay naman yung naging proseso at natapos rin. At sa awa ng Diyos, nakabinta rin ako kahit konti ng paninda ko. Kasi yun yung kailangan natin sa araw-araw. Yung mayroon tayong pambili ng ating mga pagkain. Kaya pag may time tayo, hanap buhay din. Hindi natin iaasa lahat sa gobyerno dahil yung gobyerno wala na ibigay. Limitado din. Kaya medyo ano tayo ngayon. So, medyo pahinga muna ako ng konti kasi yung mga anak ko assessment lang naman lahat sa make-up class. So, hindi masyado mahirap. At anong oras na rin, tanghali na, siguro magluluto na ako. At
tanong ko lang sarili ko kasi hindi pa ako nakababa kung may lulutuin kami. So okay na, update ko na lang kayo mamaya. Sobra pagod ko talaga mga kapamilya. Sa nagbike lang ako kasi ang rason ko, pag nagdala pa ako ng sasakyan, gagamit pa ako ng gasolina. Maganda naman yung sasakyan ko, tricycle. Kaso gumagamit talaga ng gasolina yon, kaya nagbike na lang ako kahit papaano bawasan yung gasto. Mahirap sa panahon ngayon, maraming dumadaing. At inano ko rin yung about sa kumuha ng mga modular, yung hindi naiintindihan. So nakausap ko na rin yung mga department head na wag naman ganun yung gagawin. Kailangan lahat ng ibigay sa mga bata may explanation. Kung hindi nila kaya gumawa ng explanation, wag na rin sila magbigay sa mga bata, di ba? Ganun lang. So okay ang principal namin sa mga teacher kasi maganda yung ng liseyo. Lahat ng teacher doon mula taas hanggang baba may pagkakaisa. Kung hindi naiintindihan ng bata, inuulit nila. At sana ganun din sa lahat ng eskwelahan kasi marami talaga ako natatanggap na medyo hindi rin maganda yung pagtrato ng ibang teacher sa parents. Sana sir, ma'am, maging marespeto po tayo sa kapwa. Kasi lagi ko po sinasabi sa sarili ko, unang pagrespeto sa sarili natin, pangalawa sa iba, pangatlo sa lahat. Hindi po tayo pinanganak na magkaiba. Parehas po tayo tao, hindi po yung iba hayop, di ba? So maraming salamat na naman sa guro natin, kay ma'am at sir. At least napaliwanag ko sa kanila kung ano yung tama at yung mali. So okay na. At sa ating mga kapamilya at sa ating mga mami at daddy, lagi ko po sinasabi sa inyo na maging mahinahon tayo sa bawat araw na ginawa ng Diyos sa atin. Pag-usap tayo ng maayos, at kung hindi talaga kaya, punta tayo sa department head. Pag hindi talaga, guidance bago tayo pumunta sa principal. Ganun lang ang gagawin natin. Kasi yan, magbababa ng memo talaga yan. Hindi tayo pababayaan ng eskwelahan. So, kung minsan kasi, yung mga sinasabi ko sa lahat, hindi lang sa mga teacher at sa mga parents, sa ating mga kapamilya, sa ating lahat, huwag natin dalhin yung init ng ulo natin kahit saan tayo pumunta. Kasi mainit na nga ang panahon, malamig man, iinit talaga yan. So, sana naintindihan nyo ako. Okay na. So, magluluto muna ako. Kasi hindi ko alam kung may lulutuin kami. Kapamilya, mga mami at daddy, tapos na yung assessment ng mga anak ko. So, natapos siya dahil walang signal. Bumagsak po, nasumat down ang buong San Pedro. Wala pong signal. Mga matagal din, mga 1 oras. So, nagano na ang teacher, nag-message na, through text na lang, na ipasa na lang sa kundi Sabado at Linggo. Pwede rin sa Lunes. Yun ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng teacher. May teacher talaga nakakaintindi. So, tapos na sila, wala nang gagawin. So, nakaluto na rin ako. At sa awa ng Diyos, may nakita akong lulutuin. Sa ginawa kasi ng Diyos sa atin sa araw-araw, yun talaga hinahanda ko para sa mga anak ko. Iba kasi ugali ko, sobra. Sana ganun din kayo. Hindi ko naman sinasabi na tularan nyo ako. Sobra yung pagmamahal ko sa mga anak ko. At ganun din ang ginawa ng mga magulang ko sa akin noon. Kaya ganun din ginawa ko sa kanila. Kahit nasabihin mo sinat lang yan, binabantayan ko yan. Hindi ako natutulog. Kaya magkaroon tayo ng oras para sa kanila. Kasi pag nakita nila yan, pag nagkapamilya din sila, gagayahin nila yan. Yan po ang tandaan natin. At doon sa mga magulang na hindi ko naman sinasabi lahat, na wala kayo lagi oras sa mga anak nyo, magbigay po kayo ng oras. Minsan lang tayo dumaan sa mundo na to, lilipas din tayo, tandaan nyo. Kaya kung sa pa kayo lilipas, saka nyo pamalala yung mga anak nyo, mali po yun. Hanggat may lakas pa tayo,
napaparanas na natin sa kanila, di ba? So, wala na ang gagawin. Kaya ang gagawin ko mamaya, maglinis-linis ako. At abangan nyo ko bukas. Kasi maglilinis ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Mga basic lang na paglilinis ng mga unit natin. Yung mga ano natin. Kailangan i-disinfect din natin yan. Kasi sa araw-araw na ano, hindi natin alam. Tulad sa akin, ubalis ako. Kaya nagsusulo ako ngayon. Hindi ako lumalapit sa mga anak ko. Kahit nasabihin mo na naliligo ako, pinapalipas ko yung oras. Para malalaman ko. Tsaka nagdala na rin ako ng temperature. Ganun lang yon. Maging aware tayo lahat sa sakit na yan. Bahala na akuin ko lahat yan. Huwag lang madamay anak ko. Di ba? So sa mga mami natin, daddy at mga kapamilya at sa mga kababayan natin, maging masaya tayo sa araw na to sa ating gagawin na pagtrabaho. Kasi araw ng Biyernes, araw ng sahod. Sa may sasahurin. Yung wala naman, maging masaya pa rin tayo. Sabi nga nila, ang pera, source of evil yan. Kaya, pag may pera ka, oo nga no, pag source of evil yan, ibig sabihin pag may pera tayo, evil na. Hindi naman siguro. Ngayon kasi yung ginagamit para makabili tayo lahat. At kunti lang pera natin, hindi masaya tayo. Ko, pera lang yan. Madaling kitain yan. Hanggat may paat kamay tayo at hindi tayo tamad sa sarili natin, sa pera tayo. So, okay na. At ayusin ko pa yung mga computer kasi nag-shutdown nga yung isa naming computer dahil hindi siya napatay ng maayos, na brown out. At wala naman akong ABS, ABR lang sa ano, kaya siguro ganon. At yung isa kong unit, ito tinitest ko pa. Ito yung malaki ko na yan, pang school siya talaga na PC. Kaya yung monitor niya laki, kaya binubuo ko siguro mga simula ngayon mga 10 taon buo na yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung pera dapat may kalalagyan, hindi yung bili ng bili na wala namang patutunguhan, di ba? So update ko na lang kayo ulit mamaya, at siguro mamaya tapos namin ano, papalam na rin ako sa inyo kasi wala nang gagawin. Bukas ko na ipapakita sa inyo kung ano yung mga basic na paglinis sa ating mga bahay. Saka doon sa mga kapamilya natin na mga may lakad, magdala kayo ng mga panangga nyo. Yun ang lagi ko sinasabi. Kasi ngayon, mainit. Maya-maya kukulimlim. Sigurado ulan yan. So, update ko na lang kayo mga mami at daddy. Ayan, wala na. Tapos na lahat yung mga anak ko. Kaya yung mga ano namin, ayan, nakakabit na lang. Kasaksa. Ayan, tapos na sila. Natira sa parang classroom namin. Ako natira kasi ako ang maintenance. Ako na rin ang janitor. At doon sa nagtanong kung ano po yung ESC, Educational Service Contract po yon, na subsidiya galing sa DepEd. So pag may time ako bukas, sasabihin ko sa inyo kung ano, para at least paano may idea kayo. At maraming salamat sa ating mga guro, ma'am at sir, sa araw naman na to na binigay nila sa atin. Kahit na nag-shutdown yung signal, kapag padala sila ng mga gagawin ng mga bata at sa atin mga kapamilya na may mga pasok, sa mga mami at daddy at sa ating mga kababayan, medyo mag-ingat tayo kasi hindi naman maganda yung panahon. Ayan, makulimlim na mainit.
Ang unang sakit niya nakukuha natin, lagnat, hindi kaya tragkaso. At doon pala sa nanonood at nag-subscribe sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat, at huwag po kayo magsawa manood, at i-like lang po yung channel ko na to at mag-subscribe na rin, at pindutin na lang yung notification bell sa baba, at huwag po natin siya lagi kalimutan sa taas, dahil siya lang nakakalam sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa atin. At huwag nyo rin kalimutan lagi ang inyong Kuya Sunny in service. Yeah.